Raven, ang Ayun. problema Ayan, pag naka-live nag-live na po ka, tayo. pati ka Magandang, nakuha, pati ka magandang nakuha mo umaga. matututunan ng iba eh. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Narito po ang Magandang araw, Tatay Ben. magandang araw. Pagharapin mo na yan si Joel ng SDAC na kaya Ako si Okay. Ano ba? Julius, si Joel, John. Mag-uusap po sila patungkol sa Trinity versus One God. Okay, pasok. Ano ba? Bali 10 minutes ba kayo? Presentation? Depende po kay Pagbigyan brother. mo siya, Tatay Ben, kung ilang oras sa kanya. Kasi sa akin kasi, ano lang to eh, yung gagamitan ko to ng theological virtues at sense of scripture. Kaya kahit 5 minutes lang, okay na sa akin. Oo. Ang mahirap, Phils. Sige, 10-10. Oh. Lagapak. Okay, sige. Sige, mauna muna si Joel. 10 minutes. Praise the Lord. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig, sa lahat ng sumubaybay sa Armageddon, the Battle of Faith. Praise the Lord. Praise God. Ang aking tinatayuan, mga kapatid, at ito po ay magpapatunay na ang Diyos ay mayroon lamang isang persona na nahayag ang Diyos ay mayroong isang persona na nahayag sa tatlong kalagayan. God of creation, God of redemption, and God of resurrection. Praise the Lord. Ayon po dito, mga kapatid, hindi ako aalis sa aking stand dito sa base kay Propeta Isaiah, sa Isaiah 43:11 hanggang 10 hanggang 16, sabi niya doon na kapag ang Diyos at kalaban sa akin, wala ng ibang mabuo pang Diyos o wala ng ibang susunod sa akin. Sino ang Diyos na yan? Di ba po, isa lang ang Diyos na tinutukoy sa Malakay 2:10 na siyang tagapaglikha na siyang binanggit ni Apostol Pedro sa Acts 3:15. At ito po ay si Jesus Christ. Praise the Lord. So ayon po ng talata na may lamang ang Diyos. Praise the Lord. Na siyang tagapaglikha ng sanglibutan. At ayon din sa Isaiah 42:13, ang Diyos ay lalabas bilang isang lalaki. Praise the Lord. Ayun po, napakalinaw, ayon doon sa paunang talata na wala ng ibang Diyos. Wala ng ibang Diyos na mabuo pa o susunod sa Kanya sapagkat isa lamang ang Diyos. Praise God. Yan po ay ating naintindihan, isa lang ang Diyos. Parehas po tayong nakapag-intindi dyan, baski ang Trinitarian naniniwala din na ang Diyos ay isa, ngunit may tatlong persona. Praise God. Ngunit ayon dito sa Isaiah 42:13, lalabas ang Diyos bilang isang lalaki. Praise God. Sino ba itong lalaki na ito? Ito ba ang Panginoong Jesucristo o iba ba to? Praise God. At ang sa John 1:1, ibanggit ko lang po sapagkat ginagamit ito madalas ng mga kapatid na Trinitarian sa John 1:1 na yung salita daw at yung nagsasalita ay magkahiwalay. Praise the Lord. Dapat po nating maintindihan na ako bilang tao ngayon, ako ay nagsasalita, yung salita ko at ako ay hindi magkahiwalay. Yan po ay iisa. Praise God. Yung salita, nabuo yun bilang isang tao at yung espiritu na nagsasalita ay doon pumaroon sa katawan. Praise God. Siya yung tumatahan sa katawan sapagkat sinabi sa Juan 2:24 na kapag ang katawan ay walang espiritu, ay patay. Praise the Lord. Kapag sabihin natin kasi, mga kapatid, na ihiwalay natin ang Ama at ihiwalay natin ang Anak, lalabas dyan na may dalawang Diyos. Diyos Ama at Diyos Anak. Praise God. Ayun po, napakalinaw ng talata kasi pinamamalian din ng ibang mga kapatid na Trinitarian sa John 10:30 na sinasabi at tinutukoy daw din doon, mga kapatid, na sa John 10:30 ay magkahiwalay yung Ama at Anak at ito ay nagkakaisa lamang. Praise God. Ang ayon po sa talata, ang Diyos Ama at Anak ay iisa. Praise God. Paano nasabi yan? Kapagkat kung basahin natin sa John 49, na kapag kung nakita ninyo ang Anak, ay nakita mo na rin ang Ama. Praise the Lord. Sapagkat ang Anak ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Anak. Praise God. Ayun, sila ay iisa, hindi dalawang persona. Praise the Lord.
At kung hahanapan ko rin po ng talata na may talata bang mababasa, nag-uusap ang ama na face to face. Praise the Lord. Ang ama at anak nag-uusap ba na face to face? Di ba? Wala. Praise the Lord. Ayun po, napakalinaw na ang isang Diyos talaga ay lumabas bilang isang lalaki at yun ay si Jesus Christ po, mga kapatid. At ayon po dito, bilang isang patunay, ang Diyos Ama at si Jesus Christ ay isa, sapagkat sinasabi sa ibang bahagi ng kasulatan na ang Diyos Ama ang bumuhay sa katawan ni Kristo. Tulad ng sinabi ni Pablo, kanino yung pag-mute lang po muna. Ayon dito, si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. Dito, tahasang sinabi ni Pablo na ang Diyos Ama ang bumuhay sa katawan ni Kristo. Pero magugulat ka ba kung sasabihin mismo ni Kristo na siya ang bumuhay sa kanyang katawan? Praise God. Ang mga Hudyo ay nagsisagot at sa kanya'y sinabi, anong tanda ang maipakikita mo sa amin yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sinabi, igiba ninyo ang templo at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo lamang sa 3 araw. Datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Praise God, sinasalita daw ng kanyang templo. At ito ay ibig sabihin na yung templo na yon ay sinira at itatayo sa pamamagitan ng kanyang katawan. Ito ang templo o katawan, praise God, nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay. Praise God. Kapag hiwalay natin ang ama at anak, lalabas dyan na si Jesucristo ang bumuhay sa kanyang katawan at may basa din tayo na ang Diyos Ama ang bumuhay sa kanyang katawan. Praise God. Pero ayon dito sa ating binasa sa John 2:18-22, nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay. Praise God. Nagbangon pala siya, mga kapatid, hindi pala siya binuhay. Praise the Lord. Ayun po, napakalinaw ng mga talata. Praise God. Kung totoo ang aral ng Trinidad na ang Ama, Anak, ay hiwalay na persona, sino sa dalawa ang totoong bumuhay sa katawan? Bagamat sinabi ni Jesucristo na bumangon siya, binuhay niya ang kanyang katawan, at sinabi din sa kasulatan na ang Ama ang bumuhay kay Kristo. Praise God. Dahil mali ang aral ng Trinidad, kaya ang tamang sagot is ang Ama at Anak ay iisa lang. Kaya, ayun, napakalinaw. Wala na ba akong time, Mr. Moderator? Last 3 minutes. Last 3 minutes. Okay. Atin din babasahin ang prophecy ni Propeta Sakaria sa Sakaria 49. Ang sabi doon, mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ay maghahari sa lupa. Sa araw na yaoy, isa lamang ang Diyos at ang kanyang pangalan ay iisa. Praise God. Ano ba yun? Bakit ba sinabi doon ng Propeta Sakaria na ang Diyos daw ay maghahari sa lupa? Sa araw na yaoy, isa lamang ang Diyos at ang kanyang pangalan ay isa. Ayun, napakalinaw po na ang pangalang ito ay binanggit sa Acts 4:12. Praise the Lord, na siyang ipinangaral ni Apostol Pedro sa Acts 2:38. Bilang pagpatunay na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa, hindi sapagkat Diyos, sapagkat sinabi nga ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 28:19, at ang inutusan dito ay mga apostol, mga disciple ng Diyos, guided ng banal na Espiritu Santo. Praise God. At sila'y nangaral sa Acts 2:38, ipinangaral nila at nagpapatunay po iyan na ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa at ito ang pangalan ay Jesus Christ. Praise the Lord. Ayun po, napakalinaw ng talata. Yan po ang aking first presentation. Maraming salamat sa pagkakataon. Ibigay natin sa ating kapatid. Magtatanong ba siya o maglalatag? Para sa akin po, maglatag lang po siya. Okay ba? Ilatag niya yung presentation. Cross-examination na. Cross-examination. Okay, cross-examination. Sorry. Bali, ilang minuto cross-examination?
Ilang minuto yung cross-examination? Iwan ko po. 5 minutes? Cross? Okay, Hindi, okay. di ba ang presentation na 10 minutes? Sige, mag-present ka muna ng 10 minutes. 7 Hindi, minutes, 7 ang minutes presentation yan. kasi sa Armageddon, 10 minutes yung presentation, 15 minutes yung examination. Okay, sige, cross-examine. Bali, ilang Okay. minuto cross-examine? 10 minutes? Sige, 10 minutes. Okay na yun. 10 minutes yung cross-exam? Oo. Sige, your time start now. Okay, ito yung unang tanong ko sa'yo. Yung sinabi mo doon na iisa sila, saan sila nagiging iisa? Sa pagka-Diyos ba o sa persona? Objection, Your Honor. Wala po akong sinabi na iisa sila sa persona at wala po akong sinabi na iisa sila sa pagka-Diyos. Sapagkat wala Counter ang objection, Mr. Moderator. Ang ika-counter objection ko, Mr. Moderator, ang sabi na kanina, malinaw, sinabi na si Kristo at ang Ama ay isa. Ngayon, ang tanong ko doon, yung sinabi niya at binasa niyang talata, saan naging iisa si Kristo at yung Ama? Sa Diyos ba o sa persona? Categorical question, sa persona ba o sa pagka-Diyos? Sagot, valid yung tanong. Okay, sagot. Ayon sa John 49, biblical, ang nakita sa anak ay nakita sa Ama. So ayun, iisang persona. Praise the Lord. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko po, categorical question. Iisa ba sa pagka-Diyos o iisa sa persona? So wala nang Mamimili po siya sa dalawa. Hindi ka muna ron sa isang persona o isang Diyos, saka ka magpaliwanag. Okay. Sa isang persona, ayon sa John 49, na ang nakita sa anak, nakita sa anak, nakita sa Ama. Ayan. Okay. Ito, Next question. Kung iisa sila sa persona, ito yung tanong ko. Ang Diyos Ama ba? Ang Ama ba ay Diyos? Ang Diyos Ama ba ay Diyos? Yes, Diyos. Okay. Ang anak ba Diyos? Wala po tayong mababasa na mayroong Diyos anak sa Biblia. Ang anak ba Diyos? Categorical question. Hindi po. Ulitin ko lang yung tanong. Opo, Diyos yung anak. Sapagkat yung Diyos sa Old Testament, siya yung Ama, at yung Diyos na anak, siya rin yun. Kaya Diyos Ayun, din. next question ko. Kung si Kristo ay yung Ama, sino yung anak? Ganito yan. Kaya nagkaroon ng anak dahil lumabas yung Diyos bilang isang lalaki at tinawag siyang begotten son sa John 3:16 at napakalinaw po diyan sa 1 John 3:16. 1 John 3:16. Uulitin ko ang tanong. Kung si Kristo ang Ama, sino yung anak? Kung Diyos ang Ama, sino yung anak? Hindi. Kung si Kristo ang Ama, sino yung anak? Categorical question po ba yan? Logical question. Logical question. Yung anak po, yung tinutukoy sa John 3:16. Wala na bang explanation? Okay. Ginamit mo yung John 3:16. Yung sinabi doon na begotten son, yun din ba yung Ama? Oo, yan din yung Ama. Okay. Kung yun yung Ama, sino ang nagpadala sa begotten son dyan sa John 3:16? Ganito yan. Ang Ama at anak ay iisa, kaya hindi po magkahiwalay na persona. Ang ibig sabihin po, direct to the point, ang nagsugo at ang Yung isnugo tanong ko, sino ang nagpadala kung ang begotten son ang Ama? Sino ang nagpadala? Pag sinabing sino, pumapatukoy sa tao. Okay, sino ang nagpadala? Yung kaniyang pagka-Diyos. Ano? Pakiulit ako sa sagot. Kasi yung tinatawag na Ama, yan yung Spirit. Nung nahayag na siya sa laman, tinawag na siyang begotten son. Objection, Mr. Moderator? Pakilinaw po ng sagot ng kapatid natin. Ang tanong kasi, Mr. Moderator, ito yung tanong. Kung ang begotten son ang Ama, sino yung nagpadala? Hindi ko tinatanong kung pagka-Diyos ba yun. Ang sagot niya pagka-Diyos kasi, pakilinaw ng sagot. Ano ba to? Categorical with explanation o wala na? Sige, No, nasa yun eh, kung paano mo yung sagutin. Sige, categorical ba yan? Tapos, paliwanag ka. Okay. Ang sagot ko po dyan, ang nagpadala at ang ipinadala ay isa.
sapagkat ang ama at anak ay isa, ang nagsugo ay ang ama at ang anak ay pinadala at sila po ay iisa. Praise the Lord. Ayun, makakalinaw. Next question. Okay. Sabi mo, iisa lang ang nagpadala. Sino yung nagpadala? Ang ama ba o si Kristo? Siyempre, ang ama. Okay. Next question. Sinabi mo na ang ama pala nagpadala kay Kristo. Last 5 minutes. Ang ama ba nagkatawang tao? Ayon po sa talata, ang Diyos ay nahayag sa laman. Praise God. At ayon din po sa prophecy ng mga propeta na ang Diyos ay lalabas bilang tao. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko kung ang ama ba nagkatawang tao? Ang ama. Okay. Opo, Ama daw ba? nagkatawang tao. Praise the Lord. Ayon sa Biblia. Next question. Okay. Next question. Ito yung tatanong ko sa iyo. Kung si Kristo at ang ama ay iisa, persona lang, ang ama ba napako din sa krus? Nung panahon na yon, ang ama ay hindi napako sa krus sapagkat espiritu siya, ang katawan ang napako na siyang tinatawag na anak. Okay, hindi napako. Next question. Ito yun. Kung si Kristo at ang ama ay iisa sa persona, sino ang uupo sa kanan ng Diyos? Wala pong literal na kanan ng Diyos, Mr. Moderator, sapagkat kapangyarihan po yan. Hindi po yan kanang kamay na literal. Pakisagot ako kasi oneness yung tindig mo. Okay, Sino? sige. Yung anak. Ang anak. Okay. Anak. Next question. Ang Espiritu ba Diyos? Yes, Diyos ang Espiritu ayon sa John 4:24. Okay. Next question. Si Jesucristo ba ang Espiritu Santo? Opo, siya ang Espiritu Santo ay pag tumatahan sa atin ang banal na Espiritu, John 4:26. Last 3 minutes. Okay. Next question. Ang Ama ba at ang Espiritu Santo ay isa? Oo, ayon sa Mateo 28:19 at Acts 2:13 at ayon din po sa 1 John 5:7. Okay. So, sinabi mo na iisa ang Ama at ang Espiritu Santo. Sino ang nagbigay ng buhay ng Diyos kung iisa sila? Ang nagbigay ng buhay ng Diyos is Espiritu. Praise the Lord. So, may Espiritu ang Diyos. Tama ba? Espiritu na nga yung Diyos. Bakit ba siya magkaroon ng Espiritu? Okay. Pakisabi na lang ako, tama ba o mali? Okay, sige. Last 2 minutes. Okay, next question. Sinabi mo na si Jesucristo at ang Holy Spirit ay iisa. Ang Holy Spirit ba nagkatawang tao? Hindi po, yung salita lamang po ng Diyos na tinatawag na abigatinsan na kanyang tinatahanan. Sapagkat ang Espiritu, yan yung Diyos. Yung katawan, yan yung salita ng Diyos na tinatawag na bigatinsan. Walang Espiritu yung katawan. Walang ibang Espiritu. Espiritu. Sige. Next question. Last question to ha. Paano mo sa akin ipapaliwanag na ang Ama at ang anak ay siya rin ang Ama na nagpapadala sa kanyang sariling Ama? So ayun, napakaganda ng question. Ayun po, sasagutin ko po. Sa Biblia po, ayon sa John 49, kaya ko nasabi na ang Ama at Anak ay Espiritu Santo sapagkat nakita sa Anak, nakita sa Ama. Sapagkat sila ay iisa, ibig sabihin, ang nagsugo at isinugo ay iisa. Yan yung sinabi sa Deuteronomy 6:4, the Lord our God, the Lord is one. Sinabi po doon na ang Panginoon na ating Diyos ay isa. Sino yung Panginoon? Yan yung Ama. Sino yung Panginoon? Yan yung Lord Jesus Christ. Sino yung Ama? Yan yung Diyos. Yan yung Ama. Yan yung tinutukoy din sa John 10:30.
I and my Father are one. Praise the Lord. Last 40 minutes, ay 40 seconds. Ilang minutes na lang, Mr. Last Moderator? 30 seconds. Mag-minute pa. Okay. So wave the time, Mr. Moderator. Okay, Satisfied na sa sagot salamat. niya? Salamat. So, salamat sa inyong cross-examination at presentation. Ngayon naman, si patid na Julius, 10 minutes para sa iyo. Okay. So Presentation. ito na. Ang kanina, ang topic niya is oneness. Ang Ama daw at si Jesu Cristo ay iisa. E paano nangyari yung iisa? E di yung tinanong ko siya kanina, isang persona lang ba? Sabi niya, oo. Pero ang Father daw, Diyos din. Ang Son din, Diyos din. Ang Holy Spirit din, Diyos din. Tinanong siya kanina, kung ang Ama ba, kung yung bigatin Son sa John 3:16, kung ang bigatin Son ng Ama, sino yung nagpadala? Sabi niya, pagka-Diyos daw. Inalinaw, inuulit niya, ang Ama daw. Tapos inuulit. Moderator's time. Sandali. Presentation ka, mamaya rebuttal niyo. Ano na, presentation kasi ito eh. Siya yung negative, ako yung negative side, siya yung affirmative side. Saan nyo lang po, Tatay Ben. Presentation na yan. Okay lang po, Tatay Ben. Babaliin ko yung stand niya. Sige, sige, okay po. Resume your time. Okay, 9 minutes. Okay. So, ang nangyari, pag sinabi kasi natin, person, pumapatoko yan sa tinatawag na relational term. Ayan. Paano ba yung relational term? Hindi naman pwede siguro na yung ama at saka ang anak, sabay sila sa kanilang prophecy, sabay silang ipako sa krus kung iisa sila. So, paano nangyari yung naging iisa? So, wala siyang alam kung paano siya i-process sa identical equal person. Kasi sabi niya, iisa lang daw yung Diyos Ama. Tapos yung tinanong na nakakain ba ang Ama, sabi niya, hindi ito nakakain ang Ama. Kaya yun, sabi mo, iisa lang ang Diyos. Pwede ko bang ma-interrupt? Paano po ako Iisa lang ang pagka-Diyos. Iisa lang sila sa persona. Hindi pala nakakain yung anak lang. So, God the Father does not come first, then the Son. Brother Julius, pwede ko bang ma-interrupt? Sadali lang. Bakit? Ano yun? Paano po ako mag-cross-examine mamaya kung nire-rebut niya yung ano ko? Paano ko po i-cross-examine yung... Maglalatag na nga ako eh. Kaya nga, maglatag ka ulit. Ulitin natin sana 10 minutes, latag ka muna, Kasi Julian. nire-rebut na yung ano ko, presentation pa sana. Paano ako magtatanong Ito na, mamaya? naglalatag na nga. Pag cross-examination ko kasi, ikaw yung affirmative side eh. Okay, sige. Maraming salamat. Maglatag ka na, Julius. Meron ka pang 9 minutes. Okay, so the three divine persons are equal. God the Father does not come first, then the Son, then the Holy Spirit. All three divine persons are equally eternal with no beginning and no end. Pero paano naging iba sa persona? Father and Son are relational term and presume that the Father come first and then the Son. Huwag mong sabihin na iisa lang sila kasi during creation, dalawa ang nagsasalita, hindi iisa. Genesis 1 verse 26. So Father and Son are co-relational term. One exists in relation to other. Yung Ama, hindi niya nagkatawang tao. Si Kristo, nagkatawang tao yan. Galatia 4 verse 4. Both human and divine. Yung Ama ba, nag-nature din siya? May nature siya? May human nature siya? Wala. So, paano nangyari? The divine person are distinct. Bakit? Jesus affirmed, the Father and I are one. Saan sila nagiging isa? Sa persona ba? Hindi. By this, he did not mean he is identical with the Father. Ano ba yung sabi ng identical? Intindihin mo kung ano yung ibig sabihin ng identical with the Father. But rather, that he is perfectly united with the Father. United lang pala, hindi iisang persona.
Oh, as he explained to Philip, sabi niya doon, I am in the Father who lives. I am in the Father and the Father is in me. Ano sinabi doon? Is in me. United sila. Hindi sinabi doon na I am in the Father and the Father is in me in person. Wala. Walang person doon. Last Sabi pa 7 doon, minutes. the words I speak are not spoken of myself. Kita mo? Pag theology ka, alam mo yan. It is the Father who lives in me, accomplishing His work. In John 14 verse 10 yan. So God the Father and Jesus, His only begotten Son, made flesh. Ayan. So ang Ama, hindi yan nagkaroon ng laman. Ang anak, merong laman. Pero ang Ama, walang laman. Napakalabo na. So, are distinct person, yet fully united in love the Holy Spirit. Ano daw yung united? Yung pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi persona. O, ganyan, pag magbasa ng Biblia, kailangan may sense of scripture. Ano ba yung sense of scripture? Para malaman din natin. Sense of scripture na kailangan may literal, may allegorical, may moral, at may analogy. Ay, kuya, 50 po. Ito? 35. Pakikat na tayo, Mr. Moderator, may bibili. Last 5 minutes. Stop the time, may bibili. Habang may Sige, okay na, bumibili, Sige, okay na. okay na, So, tuloy ito yung natin. nangyari. Tuloy. Yung Holy Spirit, kasi the third person of the Blessed Trinity, ang Holy Spirit. Tinatanong kanina, ang Espiritu ba, ang Holy Spirit ba at ang Ama? Iisa, sabi niya, oo. Kasi ibig sabihin, si Jesucristo ba at ang Holy Spirit, iisa, sabi niya, oo. So ibig sabihin, napako din yung Holy Spirit. Sasagutin na naman tayo, hindi. So anong klaseng aral yun? Nagkakontra-kontrahan na. Contradiction na. So, malinaw naman na the third person of the Blessed Trinity takes on real meaning for us. Ano ba yun? Completing our previous study of God, the Father, and His only begotten Son, man, Jesus Last 5 Christ, minutes. our Savior. Last 5 Now, with minutes. the Holy Spirit, we come to a deeper, more personal appreciation of the Blessed Trinity. Ayan. So, lilinawin lang natin, ha? There is one God who is three equal and distinct person. May tatlong persona, pero iisang Diyos. Inamin mo na yan kanina na ang Ama, Diyos din, ang Anak, Diyos din, ang Espiritu Santo, Diyos din. Hindi ka na oneness niyan. Trinitarian ka na, kasi inamin mo na So ngayon, yung binasa mo kanina na John 3 verse 16, begotten Son. Hindi naman pala nagkatawang tao yung Ama Hindi naman pala nagkaroon ng laman ang Ama, ang Anak lang pala. So tinatanong ka kanina, napako ba ang Ama? Hindi, ang Anak lang. Nagtitake note ako dito. Tapos, sabi mo pa kanina, yung Holy Spirit ba? Tungkol sa Holy Spirit yung kanina, sumagot ka pang hindi. So, ano yan sa aral ng oneness? Ang hindi kasi naintindihan, nagbasa ka ng talata kanina, ang sinabi mo doon sa John 2 verse 18 to 22, ni-refer mo siya as a person. Malinaw naman yan ang pagkasulat dyan. Unang himala ni Jesus, wala namang personang nakalagay dyan. So self-interpretation yung nangyari. Tapos sasabihin mo ngayon, yung diwa lang. Ano ibig sabihin ng yung diwa lang? Self-interpretation. Lilinawin ko lang, yung John 2, verse 18 to 22 na binasa mo kanina. Last 3 minutes. Pumapatungkol yun sa alagad ng kanyang kakaibang pakikisama sa kanila. Unang himala yun. Walang connection ang persona yun. Kahit mag-cross-reference ka sa Bible, hindi talaga lalabas na pumapatuko yan sa iisang persona.
Bagkus, pinapatibay mo ang aral ng Katoliko na sinabi dito, sa 3 araw itatayo ko muli ang templo. 3 araw. O anong ibig sabihin yan pag sinabing 3? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, 3. Itatayo niyo. Sino magtatayo? Iisang tao lang. O, saan yan? Analogy. Pumapatukoy yan sa Trinity, hindi sa Oneness. Last 2 Si minutes. Kristo yung nagsasalita. 3 araw yung sinabi doon. So ano nangyari? Sana yung doktrina niyo na ang ama ay siya rin yung anak. Kung yung ama pala ay hindi kasama na napatol sa krus. So wala kang patunay, lalo mo pang pinatibay ang stand ng RCC about the Blessed Trinity. Ngayon, tatanong ka ngayon, ang Ama ba Diyos? Ang Anak ba Diyos? Ang Espiritu Santo ba Diyos? Kung sinabi mo na yan kanina, yes. Sabi mo kanina Father, Son, and the Holy Spirit. Oo, puro sila Diyos. Pero yun nga lang, dun ka na nalilito sa tinatawag na si Kristo at ang Espiritu Santo, iisa. Yung Ama at yung Espiritu Santo ay iisa. Yung Anak at yung Ama ay iisa. Magbasa tayo ng talata, kailangan may sense of scripture. United yung sinasabi doon. Saan sila naging united? Sa tinatawag na love. Hindi sa person. Wag mo namang sabihin. Pinapalabas mo naman kasi na si Kristo mismo, tinatawag niya ang kanyang sariling ama. Tinatawag niya ang kanyang sarili na ama. O, ano nangyari yun? Yung nagdasal si Kristo doon sa Garden of Gethsemane. Sino yung kausap niya doon? Yung sarili niya. O malamang, may kausap siya. Kasi nagdasal nga siya Tapos yung sinabi doon sa Genesis 1 verse 26, let us make. Pag sinabing let us, 20 seconds. plural o singular. At dalawa nagsasalita doon. O paano naging nandun si Kristo? Paano naging ama? Yung anak. O. Tapos, huwag mong sabihin, yung nanahan kay Birhen Maria, yun din yung ama. Yung ama yung nagsugo Sino yung sinugo? Yung ama din ba? Okay, time. Time na. Time na. Brother Julius, time na. Okay, dadako naman tayo sa 10 minutes na cross-examination. Ready ka na ba, Joel? Ready na po, amen. Your time start now. Cross-examination kay Brother Julius. Sabi mo kanina, binanggit mo kanina ang Genesis 1:26. Yun bang word na as, on, and are sa Genesis 1:26, yun ba ay creator? Pakiulit ng tanong, Mr. Moderator. Yung as ba and are sa Genesis 1:26, yun ba ay creator? Okay. Sasagutin kita kahit hindi yan yung topic natin na Trinity. Ang sinabi doon sa Genesis 1 verse 26 na let us make. Ang sinabi doon na let us make. Dalawa yung nagsasalita doon. May kasama ang Creator. Mr. Moderator, ang tanong ko po, yun bang as doon sa Genesis 1:26 na sinabi niya kanina ay creator ba? Yan po yung tanong ko, creator ba yung as doon sa Genesis 1:26? Oo lang po o hindi? Ang ibig sabihin ng as, tayo. Hindi yan creator. Oo, hindi yan creator. Ang nagsasalita doon, let us make. During creation, nandyan yung creator, nandyan may kasama ang creator. Wala naman akong stand na yung doon, yun yung creator Ikaw ay naniniwala na yung as and are sa Genesis 1:26 ay hindi creator? Ano? Pakiulit ang tanong. Ikaw ay naniniwala na yung as and are sa Genesis 1:26 ay hindi creator? Anong hindi creator? Okay, sasagutin kita kahit hindi yan yung topic o stand ko. Ito yung sagot. Ang Genesis 1 verse 26
during creation yan. Sino ba yung nagsasalita? Ang Creator. Sino ba yung sinabi doon sa Creator sa Genesis 1 verse 26? May kasama ang Diyos. Ang katanungan ko lang po, Mr. Moderator, sabi niya kasi kanina sa kanyang presentation na ang Genesis 1:26 ay ito'y pabor sa aral ng Trinity. Kaya ang tanong ko lang po, yun bang as doon ang tao ay creator din ba? Yes or no? Okay, sagot na lang kung Yung sinabi kong as doon, dalawa yung nagsasalita. Ha? Pag sinabing as, tayo. Dalawa ang kausap. May kausap. Ang tanong ko, direct to the point, yung as ba ay creator o hindi? Hindi yan as. Hindi yan. Yung as ay ibig sabihin ng as tayo. Hindi daw creator yung us. Ang ibig sabihin daw ng us, tayo. Okay. Maliwanag. Tayo yan. Okay, maliwanag. Next question. Ang ama ba Okay. at anak ay isa? Ano, pakiulit? Ang ama ba at anak ay iisa? Ang ama at ang anak ay united sa tinatawag na love, iisa. Sa Okay, pamamagitan salamat. ng love, hindi sa persona. Salamat. Saang talata mababasa na ang ama at anak ay united sa love? Okay. Babasahan kita na ang ama at ang anak ay iisa sa love. Okay, saang talata? Bababasa natin yan sa John 14, verse 10. Ano bang sinabi sa John 14 verse 10? Sige, post Pag ko mo yung kung time. tanong kasayang ang oras mo. Basa, i-post ko Okay, yung sige, time. next question. Ikaw ay naniniwala na ang Diyos Gusto mo Ama dito ay magbabasa niya. Ikaw ay naniniwala na ang Diyos Anak ay Diyos at ikaw ay naniniwala na ang Holy Spirit ay Diyos. Ang katanungan ko, sino sa tatlong yan ang totoong Diyos? Sino sa tatlo dyan? Oh. Ang sabi ko kanina, three equal and distinct person. Iisa yan sila. Puro yan naganap. Puro yan. Yung isa, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Okay, maraming salamat. Iisang Diyos. Okay, Lahat maraming yan. salamat. Next question. Ayon kanina sabi mo na yung itinayo sa 3 araw, ito ay kahawig sa Katolik. Ito ba ay totoo? Nang sinabi ng Panginoon Jesucristo? Ano, pakiulit Yes. ng sagot. Wala akong stand yan. Sabi mo kasi kanina na yung sinabi doon sa John 1:18 ba yun na sa John 18:22 na yung ang Diyos ay bumangon sa 3 days, yun ba ay kahawig sa aral ng Trinity? Yan yung sinabi mo kanina, yes or no? Yan yung ginagamitan ko na analogy sa ginamit mo na stand. Sinuportahan lang kita sa stand mo. Okay, maraming salamat. So, ikaw ay naniniwala na ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay magkahiwalay na persona. Ngayon, saan mababasa na ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay magkahiwalay na persona? Okay. So, malinaw yan na ang Diyos Ama, may Diyos Ama, may Diyos Anak, yung anak doon na sinabi doon, yung sa Colossians 1 verse 15, yung Espiritu Santo naman, yung John 4 verse 24. Okay, maraming salamat. Sabi mo kanina na sa Genesis 1:26, ang Ama at Anak ay nag-usap. May pruweba ba na supporting verse na yung Ama at Anak ang yung nag-usap sa Genesis 1:26? May talata ba? Pakiulit ng tanong? Pakiulit. Sabi mo kanina na yung Ama at Anak ay magkasama na sa creation. May patunay ba na yung Ama at Anak ang nag-usap sa Genesis 1:26? May supporting verse ba? Meron. Kasi kung si Kristo, claim name niya na I am the first, I am the beginning and the last. So ibig sabihin, God, Jesus Christ existed during creation. Sinusuportahan mo na ako. salamat. Maraming salamat po. Ikaw po ba ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ang dakilang Diyos? Naniniwala ako na si Kristo ay Diyos. Ang tanong ko po, Mr. Moderator, ikaw, siya ba ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ang dakilang Diyos? Dakila, pakisagot. Hindi Yes, sir. ako naniniwala na dakilang Diyos kasi equal nga sila sa divine person. Okay, maraming salamat. Okay. So, Equal nga. tinututulan mo ba ang sinabi sa Tito 2:13 na ang Panginoong Jesucristo ang siyang dakilang Diyos at tagapagligtas?
Walang ano dyan, walang tutol sa talata. Ang sinabi dyan kasi, the three divine person are equal, walang mataas o mababa sa kanila. Kasi pareho silang Diyos. Saang talata mababasa? Pakibigay lang ng talata at babasahin ko mamaya yung sinabi mo na yung tatlong yun ay co-equal, ano yun, magpareho lang ng magkasim lang, walang mataas, walang mababa, magkapantay lang. Saang talata? Pero yan, una, for, 1 John 5:7 tsaka Santiago 2 verse 19. Okay, maraming salamat. Next question. Sino itong tinutukoy sa... Ikaw kasi naniniwala na mayroong tatlong persona ang Diyos. Sino itong tinutukoy sa Isaiah 43 na nag-iisang Diyos? Siyempre, sa Isaiah, sa Old Testament, yung Ama pa ang naganap dyan. Okay po, Prophet maraming yun eh. salamat. Okay. Okay po, maraming salamat. So ikaw ay naniniwala na yung Ama ang tinutukoy sa prophecy ng propeta na Old lalabas. Testament. Sabi mo, walang ibang Diyos, kundi ang Ama pa lang. So ikaw ay naniniwala na ang Ama ang siyang lalabas bilang isang tao. Pakiulit ng tanong? So ikaw ay naniniwala na ang Ama ang siyang lalabas bilang isang tao sapagkat ikaw ay naniniwala na ang tinutukoy sa Isaiah 43:10 ay ang Diyos Ama. Tama? Yes, ang Ama pa yan. Ang Ama pa yan sa Old Testament. Kasi sa New Testament, naganap na, nagkatawang tao na ang anak ng Diyos. Hebrew 1:7 verse 8 yan. Okay, maliwanag po. Ang sa next question. So kung naniniwala ka na ang Ama ang siyang Diyos sa Old Testament, so naniniwala ka rin ba na itong tinutukoy sa propeta na lalabas na nag-iisang Diyos ay ito ang Diyos Ama? Pakiulit ng tanong? Kung ikaw ay naniniwala na ang tinutukoy sa Isaiah 43:10 ay ang Diyos Ama, ikaw din ba ay naniniwala na sinabi ng propeta na ang Diyos na nag-iisa ay lalabas bilang isang lalaki? Yes, naniniwala ako kasi Isaiah 9:6 at Isaiah 7 verse 6, darating ang Emmanuel. Natupad yan sa Mateo 1 verse 23. Okay, maraming salamat. So ikaw ba ay tutol na ang Diyos Ama ay lumabas bilang isang lalaki ayon sa prophecy ng propeta? Pakiulit ng tanong, pakiulit. Ikaw ba ay tutol sa sinabi ng propeta na ang Diyos ay lalabas bilang isang lalaki? Hindi ako tutol dyan kasi ang tinutukoy dyan, prophecy yan. Prophecy na natupad sa Mateo 1 verse 23. Okay, maraming salamat po. So, may oras pa po ba ako? Last 20 seconds. Ikaw ay naniniwala na Diyos ang anak, tama? Yes, Hebrew 1 verse 7 to 8. Ayon sa iyong paniniwala, ang anak ang nagkatawang tao, tama? Naniniwala ako na ang anak ay nagkatawang tao. Galatia 4 verse 4, may dalawang nature. Kung Diyos ang anak, bakit pa siya tinahanan ng Diyos Ama? Ay, Okay. isagot ang huling tanong. Kung Diyos ang anak, bakit pa siya tinahanan ng Ama? Sasagutin ko pa ba, Mr. Moderator? Sagot na lang, yung last question. Okay. Pagbibigyan ko siya, Mr. Moderator. Basta magtampo. sige. Bakit siya nanahan? Kasi nga, united sila. Divine person are distinct. Ay sinasabi nga, na united. O, di ba? Okay, United. maraming salamat. Okay, salamat sa inyo. Ngayon, dadako naman tayo sa rebuttal. Yung rebuttal nyo, bali 10 minutes din ba? 5 minutes, Mr. Moderator. Dito pa 5 minutes. Ako na po yung magre-rebut, Mr. Moderator, tama po ba? Yes, ikaw na. Kayari ba ng rebuttal? May tanong pa ba dyan? Wala na. May tanong pa rin. Rebuttal 5 minutes yung rebuttal tapos 3 minutes yung rebuttal question. Okay. Maliwanag. ang- Okay. Pasok, 5 minutes. Start now, rebuttal. Ayon po sa kanyang pindig kanina na yung word na as daw doon ay
ang Panginoong Jesucristo daw yun at ang Diyos Ama. Pero sabi niya din dito sa Isaiah 43:10 na agree po siya mga kapatid na ang Ama lang daw ang existed, pero siya po ay nag-presentation kanina na sa Genesis 1:26 ay Ama daw doon at anak ay andun na, pero agree siya na ang existed pa lang sa sa Isaiah 43 ay ang Diyos Ama. Pero ayon sa kanyang presentation kanina sa Genesis 1:26, ang Ama daw at anak ay andun na daw. Pero umamin siya po mga kapatid na sa sa Isaiah 43:10 na ang Ama lang po ito. Ayun, napakalinaw po ng talata. At sabi niya po na sa Genesis 1:26 na yung word na as daw doon ay hindi creator. Praise the Lord. Tama po, sinusuportahan niya po ang aral ng Wanis doon sapagkat ang Ama nga at anak ay iisa. Praise the Lord. At hindi dalawang creator. Sapagkat wala tayong mababasa na mayroong tatlong tagapaglikha o mayroong dalawang tagapaglikha dahil sa word na as and are. Ayon po, sinusuportahan niya po ang aral ng UPC Wanis na mayroon lamang isang tagapaglikha at ito po ang Diyos na lumabas bilang isang lalaki na siyang tinutukoy sa Tito 2:13 na magkahawig din sa sinabi ng propeta sa Isaiah 43:10. Tinanong ko po siya kanina mga kapatid na ang Diyos ba ay ang Ama ba ay Diyos? Ang sabi niya po ay Diyos. At tinanong ko po kanina na ang Diyos daw ay, ang anak ba ay Diyos? Ang sabi niya po, ito po ay Diyos. Praise God. So ibig sabihin, dalawa na ang Diyos ayon sa kanyang tindig kanina. Pero ang sagot niya po sa akin, isang Diyos lang daw sapagkat magkapantay lang po daw ito. Praise the Lord. Pero nung tinanong ko po siya, mayroon bang talata na ang ama at anak ay magkapantay? Wala po siyang talatang ibinigay mga kapatid sapagkat yung talatang ibinigay niya ay hindi po konkreto na nagpapatunay na ang ama anak ay magkapantay na persona. Praise the Lord. Agree naman po siya mga kapatid na ang ama ay lumabas ayon kanina. Kasabi niya kasi sa Isaiah 43:10 ito daw ang ama. Tinanong ko siya, so agree ka na ang Diyos ay lumabas bilang isang tao? O agree siya po mga kapatid. So ayun, napakalinaw. Sinusuportahan niya ang doktrina ng Wanis na mayroon lamang isang Diyos na siyang lumabas bilang isang lalaki. Praise the Lord. At wala pong tatlong magkapantay na Diyos. Yan lang po yung iriribat ko sa kanya, Mr. Moderator. Ayaw ko na pong dagdagan. Last 2 minutes. So, i-wave niya na yung time niya. I-wave ko na lang po yung time. Okay. Salamat. So, Sorry, battle question na ba, Mr. Moderator? Tayo sa 3 minutes na tanungan sa rebat. Okay, your time starts now. O nang tanong, yung sinabi sa Genesis 1:26 na as, ano bang pagkakaintindi mo sa as? Tayo o creator? Ang pagkaintindi ko sa ito po ay mga anghel. Luke 1:19, si Gabriel ay nananayo sa harapan ng Objection, Diyos. Mr. Moderator. Ang tanong ko, categorical question. Ano ang pagkakaintindi niya sa sinabi na as? Definition of as. Yung as po doon ay hindi po yon creator po, Mr. Moderator at kapatid na Julius. Definition po ang tinatanong ko, definition. Definition ng as. Yung definition po ng as doon, kaya po ginamit ang salitang as doon sapagkat marami siyang kasama pero hindi po yung tagapaglikha. O yun po, next question. Okay. Sinabi mo kanina sa Isaias, ginamit mo yung talatang Isaias. Si Kristo ba nandyan na ng panahon yan? Oo, sapagkat siya yung Diyos Ama na lumabas bilang isang lalaki. Ayun. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko kung nandyan na ba si Kristo sa panahon iyan? Opo, nandyan na po. Okay. Nandyan na. Next question. Ito yung tanong ko sa Last iyo. 1 minute, 30 seconds. Sinabi mo kanina na ikaw mismo nagsabi kanina na ang Ama Diyos, ang Anak, ang Espiritu Santo Diyos din. Saan mo makikita na tatlo ang Diyos ng Katoliko? O sapagkat sinabi mo na ang Diyos Ama ay separate sa anak, Diyos ang Ama, Diyos ang anak, so ibig sabihin dalawa na.
at may Diyos Espiritu pa. So ibig sabihin, Objection, tatlo Mr. lang. Moderator. Ang tanong ko sa kanya, saan mababasa sa aral ng Katolika? 1 minute. Saan mababasa? Libro, magbigay ka ng libro na aral yan ng Katolika na tatlo ang Diyos nila. Meron ba o wala? Wala po akong mababasa sapagkat Okay. kung intindihin po yung sinasabi, magpapatunay po na at lalabas na tatlo Wala. talaga ang Diyos. Next question. Ito. May sinabi ba ako kanina sa presentation ko na ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay tatlong Diyos? Wala kang sinabi, pero kapag Okay. intindihin po ay nagpapatunay na tatlo talaga ang Diyos. 30 seconds. Saan mababasa na 1 plus 1 plus 1 equals 3? Yan ang official doctrines ng Katoliko. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Ano yung tanong dyan po, kapatid? Saan mababasa? Wala po akong mababasa. Okay, wala kang mababasa. Last 30 question. seconds. Ito yung last question ko. Ang Diyos Ama ba, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay nag-iisang tao lang? Yes, Saan mababasa? na ang Diyos Ama at Diyos Anak ay Diyos isa. Anak, Diyos Espiritu Santo. Time Ano pakisagot po ang last sa 1 question. John 5:7? Saan? Sa first oras na po, Mr. Moderator, pero pagbibigyan ko lang po. Pagbigyan mo. Sasagutin ko lang po, ayon po sa 1 John 5:7 na ang Diyos Ama, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa, hindi nagkaisa. Ayun po, napakalino. Oh, thank you. Okay, salamat. So, dako naman tayo sa rebuttal ni Brother Julius. So, magre-rebat na ako. Parang Rebat mo, natutuwa timing. ako. Nagpapasalamat ako dito sa kapatid nating oneness. Kasi ginamit niya ang talata 1 Juan 5:7. Ayun, no? Tatlo. Ngunit iisa. Ayan. Kaninong aral yan? Sa oneness o sa Trinitarian? Trinitarian. One is yan. Ang galing. Yung sinabi niya doon, Genesis 1 verse 26, yung as, ano ba daw yung definition doon? Wala siyang masagot. Ang sabi niya doon, yung mga anghel daw yung as doon. As ba yung nagdoon? Definition yung tinatanong, anghel yung sagot ng definition ng as. So pangalawang tanong ko kanina, nandyan na ba si Kristo during din sa Isaias? Sabi niya, oo, nandyan na daw. So, thank you. Kasi nandyan na pala si Kristo eh. Totoo pala yung Genesis 1 verse 26. Dalawa yung nagsasalita. Jesus Christ existed na pala eh. Ayun no, ang galing. Pinapatibay mula ang aral ng Katoliko. At the time, Mr. Moderator. 35. Okay, cut the time. Okay. Mali lamang po. Habang hintay natin. Papakita ko yung situation dito, mama. Hindi, okay lang. Sige. Dali lang, Brother Joel, ha? Ito lang. 80. Okay. Okay lang po, Mr. Moderator. Trabaho. 21 po. 21. Trabaho yata ang ating kapatid. Ayan na. Last 3 minutes and 40 seconds. Thank you po. So, okay na, Mr. Moderator. Okay, time resume. So, kanina, sinabi ko sa kanya na may mababasa ba siya sa Catholic teaching na 1 plus 1 plus 1 equals 3. Sabi niya, wala. Wala naman talaga eh, kasi ang official teaching ng RCC, ganito, 1 times 1 times 1 equals 1. Yan yung analogy. Analogy ng Trinity. Hindi yung 1 plus 1 plus 1 equals 3. Hindi yun. Ito pa.
analogy, doctrinal ano to, na ginagamit sa Trinity. Yung triangle, may tatlong sulok, pero yung tatlong sulok, isang triangle lang. O, Last 3 minutes. wala ka talagang mababasa. Kasi yan yung official doctrine ng Catholic Church. So ngayon, sabi niya, meron bang mababasa na yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, iisa? Sabi niya meron. 1 John 5:7. O, Trinitarian yan. Tinitindigan niya ngayon yung stand ng Trinity. So, thank you. Pero paano naman? Naging yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, iisa sa persona. Anyari dun? So, ibig sabihin, yung Ama din, made flesh, nagkatawang tao, nagkaroon ng laman ang Ama. Yung Espiritu Santo din, nagkaroon ng laman. Paano yun sinabi niya kanina, ng Espiritu Santo daw, Diyos din. God is Spirit sa John 4 verse 24. Naglatag siya ng kanina. Wala namang laman yung Espiritu Santo eh. So, nagkakakontra-kontrahan na. Ayan na yung nangyayari. 1 John 5 verse 7, that is the verse na tatayo sa mga Trinitarian. Hindi yan papanig sa oneness. Oh. So, sana sa Isaias nag-exist na. Sabi mo, nandyan na si Kristo. So, malinaw din yung Genesis verse 1:26. Sino suportahan mo? Dalawa ang kausa. Ano? So, ano nangyari? Contradiction na. Nagkakontra-kontrahan na yung aral mo. Sa halip itindig mo yung aral mo, pinapatunayan mo na tuloy ang aral ng RCC na ang Trinity ay naganap talaga. 1 minute. Oh. So, Trinity, ikaw na yung nag-stand, hindi na ako. Sinuportahan mo pa ako. Kasi ginamit mo ang talatang 1 John 5:17, 5:7. Tapos tinanong mo ako kanina, yung Diyos Ama ba? Diyos din. Eh, syempre naman. Pero magkaiba nga lang sila sa persona. Iisang Diyos. Malinaw naman na sinabi ko kanina, di ba? There is one God who is three equal and distinct person. Ano ba yung sinasabi na divine, the three divine person are equal? Kasi nga, Father and Son are co-relational term. May relasyon ang Ama at ang Anak. Pati ang Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo, giver of life. Kaya equal sila. Walang mas mahigit. Walang sinabi doon na, oh, ikaw yung King of the King. Ikaw naman yung King of Prince. Ikaw naman yung King of people. Ganyan. Wala. Time. Ano po? Time. Nakunin tayo sa rebuttal na question. 3 minutes. Pasok. Joel. Ready ka na? Okay, ready. Amen. Praise the Lord. Sabi ni Brother Julius kanina na ang 1 John 5:7 ay pabor sa Trinity. May mababasa ba na sa 1 John 5:7 na sila ay nagkaisa sa persona? Walang mababasa na nagkakaisa sila sa persona kasi ang 1 John 5:7, pumapatukoy yan sa pagka-Diyos nila, sa divine, hindi sa person. May sinabi ba sa 1 John Thank you. 5:7 na Pinapatibay. ang Diyos, Anak at Espiritu Santo ay magkahiwalay at ay separate person? May sinabi ba? Ano? Pakiulit ng tanong? May sinabi ba sa 1 John 5:7 na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay magkahiwalay na persona? Wala. Walang mababasa na magkahiwalay sila sa persona kasi ang talatang yan, pumapatukoy nga sa divine, Okay, sa maraming salamat. pagka-Diyos, hindi sa persona. So ikaw ay naniniwala na ang Ama, Anak ay iisa sapagkat sinabi sa Juan 49 na nakita sa Ama ay nakita sa Anak, nakita sa Ama. Ikaw ba ay agree dito? Agree ako sa sinasabing iisa sila kasi united sila pero hindi sinasabi dyan na iisa sila sa pagka-persona.
ang tanong ko po, ikaw ba ay agree tungkol sa sinabi dito sa Juan Agree 49? po ako sa talatang yan na iisa sila. Pero ang talatang yan hindi pumapatukoy sa persona. Paano mo po nabatid na ang 1 John 5:7 ay hindi pabor sa aral ng Juanes? Ito, sagot. Kasi nga, ang tatlong yan ay mababasa mo talaga yan litra por litra na mga Diyos yung tatlo. Diyos yung tatlo na naganap, pero iisang Diyos. Puro Diyos yan, equal yan sa divine. Okay, Divine, maraming salamat. equal sila. May next question. Sa 1 John 5:7 may sinabi ba na silang tatlo ay nagkaisa sa pagka-Diyos ayon sa aral ng Trinity? Okay, ang 1 John 5 verse 7, pumapatukoy talaga yan. Naiisa lang sila sa Diyos. Isang Diyos. Ang tanong ko, Kahit may basahin mo pa mababasa yan. ba? May mababasa ba sa 1 John 5:7 na ang tatlo ay nagkaisa sa pagka-Diyos? Isa nga, kasi pumapatukoy ang verse na yan sa pagka-Diyos, sa divine yan. Excuse me po, Mr. Moderator. Ang tanong ko po, Mr. Moderator, sa 1 John 5:7, may mababasa ba na ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay nagkaisa sa pagka-Diyos? Sapagkat ang sinabi kasi, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa, hindi nagkaisa. Yan yung tanong ko. May mababasa ba doon na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay nagkaisa? Yes or no? Isa nga, yes, sa pagka-Diyos yan. Mayroon yan. Proceed ka sa 9. Okay, Mr. Moderator, hindi na At po Mr. nasa Moderator. tanong ko, Mr. Moderator, ang tanong ko po, may mababasa din. Sige, next question na lang. Ito na lang itanong ko sa next question. Sa 1 John 5:7, may mababasa bang letra por letra na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay nagkaisa? 1 John 5:7. 8 po. Okay, sunod na lang last question. Time na. Okay, maraming salamat. Ano na kumanin tanong ko? Sagutin mo pa yung huling tanong. Okay. So, hindi yun nasasagutin yung huling tanong. Si Brother Julius na lang po kung sasagutin niya o hindi. Para sa akin, okay na po. Hindi, sasagutin ko yun. May customer kasi. Okay, sige. Tingnan natin. Okay. Ang tanong mo doon, kung may mababasa ba na iisa sila sa pagka-Diyos? Oo, meron. Kasi yung first reply, unang Juan 5:7, bumapato ko yan sa tatlo. Sa tatlong persona yan. Sa tatlong pagka-Diyos, isang Diyos. Tanong ko po, Mr. Moderator, sa 1 John 5:7, kasi pabor daw ito sa aral ng Trinity, ang tanong ko po, may mababasa ba sa 1 John 5:7 na ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay nagkaisa? May mababasa ba? Mayroon tayong mababasa sa talata. Hindi ito matatawag na out of context kasi ang babasahin, 1 John 5, verse 9 to 10. Pumapatuko yan. Iisang Diyos. Mayroong mababasa dyan. Iisang Diyos. Ang pinapatuko yan ng 1 John 5, verse 7. May mababasa ba? Dali, ganito gawin natin. Sinasabi niya may mababasa. No? Pakibasa nyo nga ngayon yung 1 John 5:7. Yes, may mababasa tayo. Na ang 1 John 5 verse 7, pumapatuko yan sa pagka-Diyos. Ito, verse 9. Kung pinaniniwalaan natin ang patutuo ng mga tao, higit natin dapat paniwalaan ang patutuo ng Diyos, at ito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Ayan, litra po litra. Ang 1 John 5 verse 7, pumapatukoy sa pagka-Diyos, hindi sa persona. May mababasa. Mr. Moderator, hindi pa po niya nasagot yung tanong ko. Ang tanong ko po, may mababasa pa, ay dagdag ko na lang, may mababasa ba litra por litra na ang Diyos ng anak ay nagkaisa sa 1 John 5:7? Kasi ito daw ay pabor sa aral ng Trinity. Meron na. Yung salitang nagkaisa ang hinanap ko, Mr. Moderator. May mababasa ba? Kasi sabi niya nagkaisa. May mababasa ba ang salita na nagkaisa sa 1 John 5:7 upang masabi natin na sila ay separate person? Okay. Ang uno Juan 5:7, pumapatuko yan sa iisang Diyos. Ayan. So may mababasa ba? Naiisa sila talaga sa Diyos.
Iisa lang naman talaga ang Diyos ha. Yan yung aral ng Katoliko. Iisa lang ang Diyos. Pero may tatlong persona. Bahala na ang mga nakikinig sa taas magkukulen. Okay. Ihayaan na natin ng makakapakinig niyan. So ngayon, dadako tayo sa conclusion. Una si Julius. 3 minutes conclusion lang ba? Okay. Ako ba, Mr. Moderator? May gagawin po, Conclusion Mr. na. Moderator. Si Julius, conclusion niya muna. 3 minutes. Tapos, kasi yun ang rules nyo Kung sino affirmative, yun ang conclusion na mauuna. Conclusion, Okay. 3 minutes. Pasok, Julius. Yes, Mr. Moderator. So, eto na. Conclusion na tayo. So, ito. So, hindi talaga ako, kumbaga, na-challenge sa katapat ko ngayon. Bakit? Kasi nga, sa halip itindig niya ang doktrina ng oneness, siya mismo yung gumamit ng 1 John 5 verse 7 eh. Aral yan ng Trinity. Aral yan ng mga Trinitarian. 1 John 5 verse 7. So, malinaw na ang aral ng Trinity ay totoo ayon sa kapatid nating oneness. Kasi nilatag niya ang 1 John 5 verse 7 eh. Tapos kanina, nagtatanong siya tungkol sa yung sinasabi doon na iisa ba talaga yung Diyos doon. Malinaw naman sa 1 John 5 verse 7, nagkakaisa. Sinagot ko siya kanina, saan sila nagkakaisa sa pagka-Diyos ba? Oo, para hindi mo out of context, basahin natin ang 9 at 10. Ayan. So binasa naman kanina malinaw na pumapatukoy pala yan sa iisang Diyos. May tatlong persona, iisang Diyos. Bakit? Tatlo ang nagpaparapoo sa ibang manuskripto, may dagdag na sa langit ang Ama, ang Anak at ang Salita at ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa at mayroong tatlong nagpapato sa lupa. Sa John 3 verse 36 yan. Malinaw. Yan yung commentaries ng 1 John 5 verse 7. Ang Ama, ang Salita, ang Espiritu Santo, ang tatlong yan ay iisa. Ayan. So ako po'y lubos nagpapasalamat sa ating kapatid na oneness kasi nga, lalo pa niyang pinapatibay ang ating stand. Simula sa creation, nandyan na daw si Kristo sa Old Testament. So malinaw yung Genesis 1 verse 26, nandun na pala si Kristo. Ayan na. So pagdating naman sa New Testament, lilinawin lang natin na yung Ama at yung Espiritu Santo, meron yan. Yung Anak at Espiritu Santo, meron din yan. Kasi yung Espiritu Santo, the giver of life, yan. Yung Ama naman, giver of life din siya. Yung si Kristo naman, giver of life din siya. Si Kristo, creator din siya. Ang Diyos Ama, creator din siya. Ang Espiritu Santo, creator din sila. So, equal sila. Walang mataas, walang mababa. Kaya nga sinabing equal eh. Pag sinabi bang equal, mas mataas si Kristo kaysa Ama? Mas mataas yung sinugo kaysa nagsugo? Ano nangyari? So sa definition sa us, mas pagkakaintindi niya sa us, yung creator. No, definition sa us, pag sinabing us, tayo yan. Meaning to say, marami. May kausap ang Diyos. Okay. So time. Salamat. Kapatid na Julius. Conclusion. Dadako naman tayo sa conclusion ni Joel. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator, sa pagkakataon. Ayon niya po kanina mga kapatid na ang 1 John 5:7 ang Ako yung matulog, tabihan si mama mo. pabor daw sa aral ng Trinity. Sapagkat 1 John 5:7 ay ito daw tumutukoy na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay nagkaisa. Pero kung basahin po natin sa ating talata, sa ating Biblia, ang 1 John 5:7, ito po ay tumutukoy na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa at hindi nagkaisa. Ayun po, sabi niya kanina po mga kapatid, mga minamahal, Mr. Moderator, na nasabi ko daw na ang Panginoong Jesucristo ay existed na sa Old Testament. Siyempre kasi siya yung Ama na lumabas bilang isang lalaki. Praise the Lord. Kaya nga sabi pa niya, yung Espiritu daw ay creator, yung Anak daw ay creator, yung Ama daw ay creator. So ibig sabihin lalabas ang tatlong creator dyan. Pero kung babasahin natin Malakias
Toten, mayroon lamang pong isang creator at ito pong creator na to ang binanggit ni Apostol Pedro sa Acts 3:15 na siyang tagapaglikha ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Gusto ko lang pong ipabatid sa inyo mga kapatid na ang 1 John 5:7 ay pabor din po sa aral ng Trinity, ng Oneness, at ito po hindi pabor sa aral ng Trinity. Sapagkat ayon sa 1 John 5:7, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa at hindi nagkaisa. Kapag sinabi kasi nating nagkaisa, ibig sabihin tama ang aral ng Trinity kasi united daw, nagkaisa. Pero ang sabi iisa, ibig sabihin hindi nagkaisa. O ayun, napakalinaw mga kapatid, mga minamahal, ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay isa. Sa paano ko nasabi yan? Sapagkat ang nakakita 1 nga minute, 30 sa seconds. Anak ay nakita sa Ama, sapagkat sila ay iisa. Praise the Lord, napakalinaw ng talata at salamat na rin sa pagkakataon sa ating katunggali. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat may mga talata siyang pinanghawakan na pabor daw sa kanilang aral, sapagkat ating tutulugsain at ating tutukuyin, ito naman ay hindi 1 minute. pabor. Praise the Lord. Ayun po, napakalinaw ang sa Genesis 1:26 po. Gusto ko bang linawin sa lahat ng dapakinig, yung word na as doon ay hindi yun creator, sapagkat ang kausap ng Diyos doon ay mga anghel, especially Gabriel. Luke 1:19, si Gabriel ay hindi naging tao at kailanman ay hindi siya galing sa tao bago naging anghel. Ibig sabihin si Gabriel ay andun na sa creation. So ibig sabihin siya yung kasama ng Diyos at hindi Ama at Anak yung nagkasama doon. Praise the Lord. Kundi isa lamang yung Diyos na nahayag sa laman. Praise the Lord. Ayun po, napakalinaw. May oras pa ba, Mr. Moderator? Last 25 seconds. So gusto ko lang pong linawin mga kapatid upang maintindihan ng lahat na kaya ko nasabi na existed ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya yung tinutukoy sa Malakay 2:10 at Genesis 1:26 na at kanyang sinabihan doon ay yung mga anghel. Praise the Lord. Yun po, wave ko na lang yung time. Okay, salamat. So, magbigay kayo ng tiga 1 minute na pasasalamat. Ako na po matatapos na. Ako na po mauna, Mr. Moderator, kasi may gagawin pa ako. Maraming salamat po, Brother Julius, ating kapatid sa Trinitarian, Catholic, at sa ating butihing moderator. Maraming salamat. At unang-una po sa lahat, maraming salamat sa Diyos at sa pagkakataong ito at tayo'y nakapagtalakayan. At sa lahat po ng mga kapatira, mabuhay tayong lahat. Dalaygon ang Ginoo. Bumubuo ng Armageddon the Battle of Faith. Maraming salamat. Ayun lang po. So, aabangan ko yung next topic natin. Parang hindi pa ako nakontento. Okay, so, Okay na ba, 1 Mr. minute Moderator, may salita? pasasalamat. 1 minute pasasalamat. Okay, so ako po'y lubos nagpasalamat unang-una na sa Mr. Moderator siya sa live viewers natin sa naka-view ngayon. Lalo na sa katunggali ko ngayon na si Brother Joel Chan. Kasi totoo pala na Trinity is biblical. So, thank you pala. Maraming salamat. Aabangan ko yung next na hamon mo sa akin. Kasi Trinity kasi, basic lang yan sa mystery. Basic lang yan sa typology, basic lang yan sa theology. So gusto ko naman yung next topic natin, yung mas malalim na. Kasi ito kasi, pang level 1 pa lang to. So kaya nga sinasagot kita kanina with talata, with verse. Ayoko kasi maglatag, ayoko magsagot din ng walang Bible and reference. So thank you pala, maraming salamat saka sa viewers, saka kay Tatay Ben, maraming salamat sa oras. Okay, salamat. Okay, diyan po nagtatapos ang debate ng ating dalawang magkapatid sa UPC at RCC. No? So, si Brother Pedro ng Patri Passionism belief, God incarnating Christ, He suffered. We are out. Tay Ben, pwede saan niyo po ito na live, Tay Ben? Sa Armageddon po ba ito? Sa account ko na live eh. Sige. Maraming salamat. Muna na ako, Brother Julius. Tatay Ben. Mauna na rin ako, Brother Julius. May gagawin pa rin. Tatay Ben, isend mo sa akin ang record na ito ha, kasi ipapasa ko to sa National Debating Team. Punta ka. Sige.
Sige, sige. Sige, salamat.